okay pag kayo ay papunta na sa ibang bansa o kayo ay mag-a-abroad na, magbaon kayo ng gaya ng mga sumusunod para makatipid kahit paano, dahil habang nag-a-apply ay magastos. Habang nag-a-apply pala makaalis papunta sa ibang bansa, magastos na. Kaya pag natanggap na at makakaalis papunta na sa ibang bansa, halos wala ng pera, mangungutang o kaya ay maghahanap ng pwedeng isanla o ibenta para may pambili ng baon papunta sa ibang bansa sa loob ng isang buwan. Kaya kailangan ay magbaon kayo para makatipid. Mga kagaya ng tuyo, daing, noodles, sardinas o mga delata, mga biscuit. Kung minsan wala pang extra money na pocket money para pambili ng mga pagkain, ganyan yung buhay sa abroad. Kaya pagkatapos ng isang buwan makasurvive at makasweldo na, ayan, saka pala makakaluwag-luwag unti-unti. At higit pa dun pambayad pa sa utang. Yun ang masakit dun. Kaya kailangan diskarte lang talaga sa buhay mo. Okay, tuyo, noodles, mga delata, sardinas, at least kahit paano makasurvive man lang bago pag nakasweldo naman makakaluwag-luwag na rin. Taga lang, tiis lang, ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Tapos makabayad ng utang para yung mga nautangan wala sila masabi. Kasi marami akong nakasama nun OFW, ang daming utang, hindi naman nagbabayad, kaya nagagalit sa kanila yung mga naniningil sa kanila. Kaya ganun. Ayan, payo lang, simple lang na payo yan, pero sana ay makaraos din sa ibang bansa. Okay, good luck. Ano ang pinakamagandang investment kung ikaw ay isang OFW o kahit na ikaw ay isang pangkaraniwang na empleyado lang, para ang iyong pinaghirapan o ang iyong mga kinikita ay merong mapuntahan pagdating ng panahon. Makikita mo yung halaga ng iyong pagsisikap at pagtsatsaga. Para sa akin, kahit na noong ako ay nagtatrabaho pa lang dito sa Pilipinas, ang gusto kong investment ay real property. Hanggang sa ako ay nag-abroad, namili ako ng kahit na lupain lang, kasi habang tumatagal lumalaki yung value. Hindi kagaya ng sasakyan, habang tumatagal lumiliit yung halaga. Kumbaga, binili mo ng mahal, unti na wala nang halaga, maliit na lang. Ang ibig sabihin yung asset versus liability, sabi nga nila. Kaya para sa akin, sabi ko nga, hanggat kayo ay malakas pa at kaya nyong kumita, OFW ka o kahit na sa Pilipinas ka palang nagtatrabaho, kung kaya nyong bumili ng real property, yung mga lupain, yun ang magandang investment. Kasi habang tumatagal lumalaki yung value nun. Hindi kagaya ng mga sasakyan. Pagdating ng panahon, wala na, bulok na, luma na. Ang mga lupain, bahay at lupa o kahit na lupain lang,
habang tumatagal lumalaki yung value, nagiging maganda yung income mo pagkadating sa financial pagka naibenta mo yan, o kaya pwede mong ipamana sa iyong mga anak pagdating ng panahon, mga nag-asawa sila, yung mga anak mo at least may mapupuntahan. Yan yung maganda para sa akin. Pero kung kaya mong bumili ng bahay at lupa, ay mas maganda yun. Masarap na mahirap at masaya na malungkot ang pagiging isang OFW. Hindi madali kasi marami kang pagdadaanan na hirap at pagsubok. Pag nagkasakit ka, ikaw yung gagamot sa iyong sarili. Pagka wala kang kasama, mahirap din yun. Tapos kung may kasama ka naman, minsan mahirap din kasi hindi mo alam, baka mamaya hindi naman mapagkakatiwalaan din. Minsan pipintasan yung luto mo na pagkain, bakit ganun lang yung ulam mo, yung baon mo. Marami kang mararanasan na pag naging OFW ka. Tapos minsan mapapaaway ka pa, kahit na ikaw yung nasa tama, magiging mali ka dahil may mga tao talagang ganun na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ganyan ang buhay sa ibang bansa, lalo na sa trabaho. Kahit na hindi ikaw yung nagkamali, ikaw yung sisisihin. Tapos pagka dating ng sweldo, tatanungin magkano yung padala mo, ano yung naipundar mo, ano yung nabili mo, ganun. Maraming pagdadaanan pagka buhay OFW ka, talagang maraming kang pagtitiisan. Kaya kung mahina yung loob mo, talagang hindi ka pwedeng maging isang OFW kasi iba-iba yung kasama mo iba-ibang ugali, iba-ibang tao, iba-ibang lahi. Kaya ang pinakamahirap dyan yung makikisama ka sa tao na ayaw mong pakisamahan. Katulad halimbawa yung mga lasinggero, may bisyo, babaero, sugal, mga ganyan, maraming ganyan Kaya pagdating ng panahon, uuwi ng isang OFW walang pera dahil sa dami ng gastusin, yung mga luho style. Minsan kakain ka, gusto mong kumain, magtatago ka pa para lang makakain ng gusto mo kasi pipintasan ka lang. Maraming ganun. Okay, pagka ikaw ay isang OFW, ang dapat gawin mo ay mag-ipon ka ng pera. Yung mga kinikita mo, hanggat maaari, sikapin mo makaipon. Huwag kang basta magbigay o magpadala, lalo na sa mga basta-basta humihingi sa iyo o mga nangungutang, nangihiram ng pera. Kasi pag umuwi ka sa Pilipinas, kawawa ka Pagka ikaw ay may pinagkakakitaan, lalo na sa abroad ka, madali ka maawa. Pero pag nasa Pilipinas ka na, mas kawawa ka dahil pagka umuwi ka wala kang pera, kawawa ka na dahil pagtatawanan ka. Sasabihin, hindi ka nag-iipon ng pera. Huwag mong bayaran yung utang ng inyong bahay sa amilyar kung hindi naman sariling bahay mo yun. Magpagawa ka ng sarili mong bahay kung kaya mong bumili ng sarili mong property para at least kahit paano meron kang naipundar. Unahin mo yung bahay
bahay at lupa, lalo na kung may mga anak ka, asawa at anak ka na. Kasi kung ipapagawa mo yung bahay na hindi naman sa iyo, tapos bandang huli baka palayasin ka pa. Yung sa akin, naranasan ko lang naman. Kaya yan ang payo ko sa inyo. Huwag niyong bayaran yung utang sa amilyar kung hindi nyo naman sariling property yun. Kasi paghihinalaan lang kayo na inaangkin nyo yun. Basta ang gawin nyo lang, mag-ipon kayo ng pera. Kung kaya nyo bumili ng lupain, tapos magpagawa kayo ng sarili nyong bahay, para pag uwi nyo sa Pilipinas, meron kayong matutuluyan. Kahit na unti-unti lang. Okay? Yan lang ang payo ko sa inyo.